O, kumakain ka ba nito? Kung hindi, skip mo na tong video na to. Dahil para lang sa mga taong kumakain ang video na to. So tara mga kalodi, pagluluto tayo ng dinuguan. Isa sa mga paborito kong pagkain, ang dinuguan. So ano pang hinihintay mo? So stay tuned ka lang dyan at panoorin mo tong video na to. At tapusin mo na rin para makagawa pa tayo ng mas marami pang video na gusto ninyo. So, syempre mga kalodi, no? Bago tayo magluto ng dinuguan, kailangan natin syempre yung pinaka main ingredients natin. Syempre, ang baboy. So, papakuluan ko lang to mga kalodi, no? Para lumambot. Then, i-ready ko na yung mga kailangan natin na ingredients kagaya ng bawang, luya at sibuyas. Then, kapag natuyuan na yung mga kalodi yung pinapakuluan natin baboy, so halu-haluin lang natin siya at maglagay lang tayo ng mantika para magkaroon siya ng crispiness flavor. Then kapag medyo okay na siya at napiprito na yung kabilang bahagi niya, so dito na tayo magsimulang mag-gisa mga kalodi. So iset aside lang natin yung mga baboy mga kalodi. Then dun sa kanyang gilid dun tayo magigisa. Ilagay muna natin yung bawang. Then isunod natin yung sibuyas. Then halu-haluin lang natin to mga kalodi para maluto. Then after nyan mga kalodi, isusunod na natin dito yung luya. Siyempre yung luya yung magbibigay ng mas masarap na lasa dito sa dinuguan natin at magtatanggal ng lansa niya. Halu-haluin lang natin siya mga kalodi para maghalo yung mga pampalasang nilagay natin. Then naglagay na ako rito mga kalodi ng patis. At maglalagay rin ako ng asin at siyempre ng seasoning. Then igisa lang natin siya mga kalodi. Naglagay lang ako ng konting tubig. At after nyan, naglagay na rin ako ng konting suka. Then, pakuluan lang natin ng konti mga kalodi. Kapag medyo okay na din, ilalagay ko rito mga kalodi yung atay ng baboy. Then, after nyan, yung susunod na natin yung, syempre yung bloods na kailangan natin. Syempre, kailangan mga kalodi, pag nilagay nyo na yung dugo mga kalodi, kailangan hinaan nyo yung apoy ninyo. I-make sure ninyo na ihinaan yung apoy ninyo kasi pag hindi nyo hinaan yung apoy ninyo, masusunog yung dinuguan ninyo. Oh my God, sayang ang dugo. Siyempre, halo-haloin lang natin yung mga kalodi. Kailangan i-maintain natin yung paghahalo sa kanya para hindi mamuo yung dugo. So, dito is, dagdag ako ng dagdag ng sabaw mga kalodi, no? Ng tubig ba? Para talagang makuha ko yung texture nung sabaw na hinahanap ko. Kasi, pag oras na yan is magkulangan sa tubig, so, mamumuo siya mga kalodi. Kaya kailangan talaga natin siyang dagdagan ng tubig. Then, after niya mga kalodi, maglalagay ako rito ng brown sugar para maglaban yung asim at tamis. Then, nagdagdag ako rito ng konting patis, pampalasa. Then, syempre, another vinegar ulit mga kalodi. Mas masarap yung medyo maasim-asim yung dinuguan natin mga kalodi. So kapag kapakulo niya yung mga kalodi, halu-haluin lang natin ulit. Mukhang goods na to mga kalodi. Then naglagay pa ako ng konting asin ulit mga kalodi. Pampadagdag lasa para umangat yung saltiness niya. Then naglagay rin ako rito ng black pepper para sa dagdag spiciness. Then ayan na mga kalodi. Ready na ang ating dinuguan. So, magsando ka na ng kanin at saluhan mo na ako. Tara na, kain na tayo mga kalodi. Yun no, napaka-creamy, napakasarap na dinuguan mga kalodi. Masarap to kung may puto, no? Sarap, napakasarap na dinuguan mga kalods. Yun. Sarap talaga. Tara, kain na tayo. Sa dagat. Some place.